Noong mga nakaraang araw mga kababayan ay talagang grabe po ang nangyari. Grabe yung talagang nabalitaan natin, maraming mga nagsisi, marami po ang nanghinayang dito sa pagkawala nitong si dating OWA administrator na si Arnel Ignacio dahil po sa anomalya na 1.4 billion land deal. Ngayon naman ay lumabas itong si Arnel mga kababayan at syempre, asahan nyo na, may banat ito sa gobyerno. At sino ang nag-cover sa kanyang press con mga kababayan? SMNI. Oh, asahan nyo na ha, pagdating ng panahon, Arnel Ignacio, nasa Maisog Rally. GP, paano mo nasabi? Ito, panoorin nyo mga kababayan. Diyos ko. Oh. Nagpakita na sa publiko si dating OWA Administrator Arnel Ignacio isang linggo matapos siyang masibak sa pwesto. Sinagot niya ang ilang aligasyon kaugnay sa maanumalyang manong pagbili ng 1.4 billion pesos na property ng ahensya. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano naging pahayag ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio? Sa katatapos nga lang na press conference ni dating OWA Chief Arnel Ignacio, sinabi niya na walang katotohanan yung mga aligasyon na pumutok noong isang linggo dahil aniya yung controversial na 1.4 billion peso land deal ay dumaan naman doon sa technical working group ng kanilang ahensya. Isa pa sa kanyang mga pinunto ay yung pagkadismaya niya dito nga sa nangyari na ito dahil hindi na raw matutuloy yung proyekto na dapat sana ay isa kapakanan naman ng mga OFW. Kaya ngayon, ang kanyang focus ay bukod dun sa kaso ay yung sitwasyon naman ng mga OFW na sana itatayuan nga noong halfway house o nung dormitory na malapit doon sa NAIA Terminal 1. Gigi, sa mga nakalipas na araw ay binigyan rin tayo ng eksklusibong dokumento ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio tungkol naman doon sa isa pang aligasyon doon sa lupa na yon na hindi siya pwedeng tayuan ng ganong establishmento. Sabi ng CAAP ay binigyan nila ng assessment itong OWA noong nakaraang taon at sinasabi na dapat ay 49 meters or below doon yung itatayong establishmento. So technically sinabi sa atin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na ayun din naman yung susundin nila sakaling ang magtuloy-tuloy itong proyekto. At sa ngayon, Gigi, exclusive, makakasama natin no si dating OWA Administrator Arnel Ignacio at may mensahe siya para sa mga OFW. Okay, bago yan mga kababayan, bago yung kanyang mensahe, mas maganda kung makaklaro natin yung kanyang sasabihin, yung buo mga kababayan na makikita po natin sa isang press con. Yun nga sabi ko kanina, press con ng SMNI, mga kababayan, sila ang nag-hold. At ito ang mga sinabi ni Arnel Ignacio. Kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, kaya sinasabi na hindi ito bagay sa OFW. Teka, mayroon siyang sinasabi na 2018 pa lang, di ba? Pero hindi niya tinuloy kasi may bumubulong sa kanyang tabi. Mga kababayan, may nakita ako na 2018, nung 2018 pa lang, may problema na etong si Arnel Ignacio. Kaya lang hindi ko maipakita dito sa inyo sa screen, mga kababayan, dahil nawawala. Pero nakita ko yan sa may ibang mga vlogger na sila ay naglabas na yan. Nagulat ako. See, this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Good to hear sana. Katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yun ang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma?
Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Okay, mga kababayan. So, ang sinasabi niya, totoo na may land deal, pero wala daw siyang kinita. Again, yun yung sinasabi niya ha. Meron siyang, may land deal, pero wala daw siyang kinita. Di ba? Yan ang sinasabi. Ngayon, mga kababayan, dahil ito po ay nasa korte naman na, palagay ko, this is not the avenue to explain everything. Pero, okay, meron tayong freedom of expression na tinatawag. Pero, ang lahat ng ito, hindi pa rin mga tao ang magpapasya niyan. Ang lahat ay lalabas pa rin pagdating sa korte. 'Di ba? Doon kung mali ang sinasabi nila, edi sampahan mo sila ng mga kababayan, 'di ba? Balikan mo sila. Sampahan mo rin sila ng kaso yung mga nagbibintang sa iyo. Pero kapag ito ay napatunayan na ikaw talaga ay may pagkakamali at liable ka, accountable ka doon, you must face the consequences of what you did. 'Di ba? Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako. Nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sa sabi. Ang sinasabi kasi dito, di ba, na problema ni Arnel Ignacio ay kumita siya ng 100 million. Kasi nga, kumbaga, yung mga kababayan, itong nakabili na si, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko yung apelyido nung nakabili. Ay yung nagbenta. Di ba? Yung sabi na magbabayad dapat ito ng 100 million para dun sa mga paglakad o para dun sa kasama na yung taxes. Tapos ngayon, nagsabi na ito daw si Arnel Ignacio, imbes na dapat yung may-ari ang magbabayad, yung nagbenta, mga kababayan, ng 100 million na yun, pinalabas niya daw mismo doon sa OWA. 'Di ba? Without the permission of the board. Tapos naglabas daw siya ng pera. Ngayon mga kababayan, yun daw yung napunta sa kanyang bulsa. Parang iniripan dapat nila ito doon sa nagbenta ng lupa, pero hindi naman daw napunta sa nagbenta ng lupa. Na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, T.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC Yusek Hans Kapta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpauman ninyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na ganun ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko hindi kasi ito pwedeng masagot ng narrative mo until, kasi naka-challenge na yan sa korte eh. 'Di ba? Kinasuhan ka na sa korte. If yung kanilang alegasyon ay tama,
mga kababayan, syempre mananagot ka doon. At kung halimbawa hindi naman tama yung kanilang allegation against you, then definitely meron kang karapatan to sue them back. 'Di ba? To sue them. Oh, edi kasuhan mo rin sila. Mag-counter affidavit ka doon sa kanila. Oh, mag-counter charges ka doon sa kanila. 'Di ba? Malaking kahihiyan 'to kung tutusin eh. So dapat ikaw mas eager ka to charge them back dahil alam mo na tama ka, sabi mo. Do'y laban mo. 'Di ba? Wag mong pakawala ng pagkakataon. Kasi alam mo ito lang yung pwedeng magpabangon ng pangalan mo or makapaglinis ng iyong pangalan. 'Di ba, Ma'am Irish Ledesma? Yun lang yung tamang paraan dyan eh. Kung ako nga sa'yo, Arnel Ignacio, hindi na ako nagpa-press con eh. Hindi na ako nagpa-interview dyan sa SMNI. 'Di ba? Kung talagang malinis ang konsensya mo, dapat leave it to the court. Doon na lang dapat eh. That is the right avenue para pag-usapan ang bagay na ito. Pero sabi ko nga, that is your choice. Meron tayong freedom of expression, mga kababayan, freedom of speech. 'Di ba? Tama lang din na sagutin mo sila. Pero again, hindi ito makakaganda sa iyo, 'di ba? Mas maganda nga surprise them, 'di ba? Show them everything that you have para masagot mo yung kanilang mga paratang. Kung totoo ba o ito ay hindi. Nasa iyo ang nasa iyong mga kamay kung paano mo pagagalawin o kung paano mo ipapahiya yung mga ito sa pamamagitan ng mga dokumento mo. Kasi pag dito tayo, yaw-yaw lang dito, yaw-yaw doon, mga kababayan, walang mangyayari. 'Di ba? Oh, kasi iniisip ko diyan, GP, baka naman itong si Hans Kakdak ay may problema kay Arnel Ignacio. Baka naman ginagawan lang siya ng kwento ganito ganyan, ganito ganon. Yun nga po, puro tayo ay haka-haka lang. Pero kapag korte ang nagpasya, korte po ang naghatol, mga kababayan, wala na tayong magagawa dyan. 'Di ba? Yun lamang ang pwedeng magtanggol sa'yo, yung korte. Hindi ka naman may pagtatanggol ng SMNI na yan eh. 'Di ba? Alam mo, ginagamit ka lang ng mga yan. Kung gusto mo talagang malinis yung sarili mo, leave it to the court. 'Di ba? Yan po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit sa... Meron ho kaming permit sa CAAP. Meron permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. Tito Leonardo so, Paragas. Lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the Pero accusation. nakikita ko kay Arnel tense eh. 'Di ba? Guys, ako sa totoo lang hindi tayo nagje-judge, no? Hindi tayo nagpe-prejudge sa isang tao. Kaya lang the way na magpaliwanag siya, parang he's not confident enough. 'Di ba sa kanyang mga sinasabi? There is a parang alam mo 'yon na merong itinatago. There's something behind dun sa kanyang mga pananalita. He cannot even, mga kababayan, makatingin ng derechahan eh. At saka parang yung kanyang mga sinasabi, sabi ko nga sa inyo, parang may hesitation. Hindi po niya masabi ito ng derechahan ng tuloy-tuloy. But again, I would like to emphasize. Iba na yung body language, di ba? Nung dinala po namin to sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Kaya hindi ko maintindihan bakit itinawag na ganon. Again,
sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali, nung minsan po kami ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. Aha. At nung po ako ay nasa show business, Aha. hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun Hindi, ako wala akong doubt kung paano makisama si Arnel Ignacio sa mga OFW. I've been there, guys. Ako naranasan ko na ma-interview sila doon sa nakalimutan ko yung launch, yung OFW launch. Nakasama namin ito eh. I know kung paano siya humarap sa tao. Alam ko kung paano siya humarap sa mga OFW. No doubt ako doon, Arnel Ignacio. We're just talking about regarding the allegation, regarding the scandal of 1.4 billion land deal. Yun lang. Huwag mo nang idamay yung mga dito. Huwag mo idamay yung mga OFW. Siyempre, kumukuha ka ba ng sympathy? Diba? Sabi ko nga sa'yo, makukuha mo lahat ng gusto mo pag napatunayan mo sa korte na ikaw ay tama. Gusto kong maranasan ng mga OFW. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Gusto kong isakabuhay ninyo. Di ba guys, Winnie Artos, okay naman si Arnel Ignacio eh. For me in my own opinion, in my own experience, okay talaga sa akin si Arnel. Kaya lang hindi po pwedeng okay siya sa atin, pero merong alegasyon. Mga kababayan, again, sasabihin ko po, yung pagiging okay mo, yung pagiging maayos mo sa pakikitungo sa mga OFW, yung pagiging magaling mo, cannot change, mga kababayan, if ever there is, di ba? If ever that the allegation against you is true. Yung pagkakamali, yung crime na nagawa ng isang tao, hindi po pwedeng malinis ng pagiging magaling mo, ng pagiging mabait mo, at ng pagiging makatao mo. Di ba? Kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito eh. Hindi, walang sinabi ang hindi naman kasi nagsasalita yung admin na may kickback, 'di ba? Walang sinabing ganoon. Yung mga tao lang na nandoon mismo sa OWA, yung mga employee ng OWA ang nagsasabi na may kickback na 100 million. 'Di ba mga kababayan? Pero walang sinabi ang admin na mayroong kickback na 100 million. Ang sinabi doon ay very anomalous. Bakit ito hindi dumaan sa mga kababayan? 'Di ba hindi dumaan ito sa board? Parang ito ay naging under the table. Parang pinilit. Sana meron na kayo nito. Sa aking puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. Tama ka, Doc Ami. Iba-iba na story ni Arnel. Sana focus siya sa skandal. Dapat, di ba mga kababayan, kinuha mo na nga yung yung ilaw eh. Kinuha mo na yung mikropono. It is your time to shine. Di ba? Dapat yun ang pagpukusan mo kung ano ba nangyari doon. Hindi natin kailangan sabihin yung mga OFW, ginawa ko lahat, ganito, ganyan. Diyos ko. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito. Para correct, ng tulong. Ma'am Ine. Kahit madalas, ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. Yan mga kababayan. Pero syempre, nagkaroon ng interview pa dyan at sinagot naman niya yung mga katanungan. Ito tuloy natin. Maraming salamat, Rainier. Hindi na ako magsasalita tungkol sa ibang technical na bagay. Ang aking mensahe na lang ay para sa aking pinagsisilbihan ng mga OFWs. Ang tanging nararamdaman ko
namimiss ko yung mga kakulutan nyo, Aha. yung mga kwento ninyo, Aha. may kwenta o wala. Tayo lagi nagkakasama. Ginawa ko lamang ang lahat ng ginawa ko dahil kaparte na kayo ng aking pamilya. Paaway Kayo na itinuring kong nanay, tatay, ate, pinsan, lahat na. Pero nakita nyo yung mukha ni Arnel, mga kababayan? Ano ba to? Na-over sa makeup o stress? Diba? At yung pagsisilbi ko sa inyo, hindi ko lamang yan ginawa dahil yan na inutos sa akin ng ating Pangulo. Kung hindi, kaparte na yan ng buhay ko na asikasuhin kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa aking pagtitiwala. Maraming beses tayo nagkakasama, nagtatawanan, nag-iiyakan. Napakaraming nangyari. Mamimiss ko kayo. Sana lang nabigyan ako ng pagkakataon. At kung sakali mang wala na ako, sana maituloy ang proyekto na para sa inyo. Para sa inyo yan. Paraiso yan para sa inyo. Sana matuloy. Para sa inyo. Sa lahat ng proyektong ginawa ko, kayong nasa isip ko, na ginawa ng pamahalaan, para sa inyo. Sana matuloy. At ayun nga yung naging pahayag naman niya. Oo, mga kababayan, di ba? Para sa akin kasi, Arnel, hindi ako, mga kababayan, pagpatawarin niyo po ako, pero hindi ko naman isinasara ang pagkakataon kay Arnel Ignacio na para sabihin ko, hindi ako, mga kababayan, para, siguro, I'm not in a liberty, di ba? Na magsasalita ng ganito kay Arnel. Pero, ang masasabi ko lang, Arnel, magpaliwanag ka ng maayos. Diba? Mga ka-GP Natics kasi, ang tao, kapag wala ka talagang kasalanan, dapat harapin mo. Diba? Kung wala kang itinatago, dapat matapang ka. Oh. Pero, nasa iyo naman yung pagkakataon. Binibigay sa iyo, hindi ka naman pinarusahan basta-basta. Palagay ko kung ikaw naman ay talagang walang pagkakasala dito, makaibalik naman sa iyo talaga yung iyong posisyon. 'Di ba? O ang kailangan mo lamang talaga ay patunayan na wala kang nilabag sa ating batas. Wala kang inapakang tao at hindi ka nakipag under the table. 'Di ba? Sabi ni Lito Astares, I feel sorry for you, sir. I hope you are okay and I hope the accusations are not true. Yan guys, yung sinasabi ko kanina. Hindi tayo nandito para i-prejudge itong si Arnel Ignacio. Remember yung constitution po natin. Ang sinasabi doon, suspect is innocent until proven otherwise. Diba? Mga kababayan, hindi natin pwedeng sabihin si Arnel Ignacio ay talagang guilty sa kanyang ginawa. Pero yung nakikita kasi natin sa kanyang body language, may something. 'Di ba? At saka imbis na magpatuloy or imbis na mag-focus siya doon sa issue ng scandal na ibinibintang sa kanya, mas inatupag pa, mas marami pa ang sinabi doon sa pagpapaawa. Wala tayong problema doon. Magaling talaga si Arnel Ignacio. Pagdating sa ganyang bagay, talagang maasikaso, mabait, magaling. Talagang nagpe-perform. Kaya lang, yung pagpe-perform mo na yon, mga kababayan, sana hanggang doon sa level na lang na yon. 'Di ba? Masisira lahat yan kapag yung pagpe-perform mo na yan ay may kapalit na performance pero merong anda. 'Di ba? Para siyang aso na naglalamig sa amo niya. Sabi ni Ma'am Lori Pajardo, yan na ang defense mechanism. Napapansin nyo rin pala, mga kababayan, kapag halimbawa may ginawang mali, tatakbo, magtatago, tapos gagamitin yung taong bayan, mga OFW, mga mahihirap. Para sa inyo po lahat to, mga kababayan. Kayo mga nasa ground kasi hindi kayo napapansin. Kayo mga OFW, hindi lang sapat na kayo ay tawaging mga bayaning buhay.
Dapat kayo ay makatanggap, dapat kayo ay makaranas ng super duper VIP. Ganun ba yun? Sabi ni Lito Altares, just wait for the court, give him a chance to recover. Let's just wait for the truth, then you can say anything you want about him. But right now, don't be the Dutertards. Ako ba yun? Ako ba sinasabihan mo, Sir Lito Altares? Wala naman ako sinasabing bad something about kay Arnel. Di ba sabi ko nga, wag muna natin i-prejudge kasi nakasulat sa ating konstitusyon na ang isang tao, ang isang nasasakdal, yan ay mananatiling, tawag doon mga kababayan, is innocent until proven otherwise. Ano yung performance bonus? Performance bonus. Magaling siya, di ba? Kailangan daw ng performance bonus. Dahil hindi nabibigyan, kailangan mag-under the table. Kayo naman, Hindi, ako, totoo, Pine Jose, kung totoo man yung aligasyon sa kanya, ako tingin ko, better na siya po ay humingi na lang ng paumanhin, no? Na nangyari yon, mga kababayan. Mas maganda pa siguro yon.